Joanne, ano ang issue mo sa nanay mo? Pabayang ina. Pabayang ina? Bakit mo nasabi yan? Kasi once na umpisa baby pa lang ako, yung truth, yung ano niya sa akin, parang hindi niya ako anak. Kaya nagkaganti yung mata ko. Kasi tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ay, yung anak ko naduduling. Tuwang-tuwa pa siya. Sabi ng mga tita-tito ko, huwag kang ganyan sa anak mo. Tapos hanggang lumalaki ako, hindi ko siya nakakasama. Ang nakakasama ko, lola ko. Tapos yung nag-aral ako ng grade 1, kinuha niya ako. E-enroll lang niya ako pag kailangan ko siya, hindi siya pumupunta. Hanggang lumalaki ako, nagkakaroon ako ng isip, ganun lang siya. Tapos pinababayaan niya kami, minsan nagugutom kami, minsan kung papasok kami eskwelahan, wala kaming kain. Pupunta kami sa mga puno para kumuha ng makakain namin. Hanggang namatay yung lola ko ng grade 7 ako. Hindi siya pumunta ng burol, kami lang. Ng kapatid ko, tapos ng tito ko. Tapos, nang namasukan ako ng katulong kasi pinabayaan niya ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa isip ko, kaysa magbarkada ako, papasok na lang ako ng katulong para kahit papaano, may pera ako, busog ako. Tapos, doon nagtrabaho ako nyon. Nagkaroon ako ng pamilya, nag-18, nagkaroon ako ng asawa. Tapos, once na mga anak ako, hindi niya lang ako masilip. Tapos, Ilan kayong magkakapatid, Joanne? 7 po. Okay, sa 7 magkakapatid, ikaw lang ba ang ganitong tratuhin or lahat kayo? Halos lahat kami. Saan kayo iniwan? Sino ang nag-aalaga sa inyo kung ganun siya bilang nanay? Iniwan niya kami, pag maalis siya sa stepfather ko kasi anak kami ng mama ko sa una. Yung sa pangalawa, 5 yung anak niya. Tapos kami 2, lahat kami 7. Okay. So, kayo ay lumaki na sa lola ninyo? Hindi, 2 lang kami magkapatid, halos lumaki sa lola ko. Okay, kayong 2. Oo. Si ang lola nyo ay nanay niya? Opo. Ilang taon kang nag-umpisang maging kasambahay? 12 anyos. Okay. Hindi, tama ba yung narinig ko kanina nung baby ka, ganyan, pinanganak ka ng ganyan yung mata mo? Hindi. Nag-convulsion sa sobrang taas ng Sa lagnat. convulsion, nangyayari talaga yan. Oo. So, sobrang taas po ng lagnat, ano. Okay. Asan ang nanay mo ngayon? Nandyan po sa... Nagkikita naman kayo? Halos mo, kasi po yung bahay ng lola ko, hinati lang po namin. Sa kabila So, siya. nag-uusap naman kayo? Etong time na to, hindi po kasi... yung anak ko po, sinaktan niya. Pinalo niya. So, nagagalit ka. So, bukod sa pabaya, isa siyang malupit na lola sa anak Pumapatol mo. po siya sa mga apo. Kahit maliit. Gusto mong makausap ang nanay mo? Tawagin natin Wilma Pasok. Aling Wilma, diretsahang tanong po. Ayon sa inyong anak na si Joanne, kayo daw po ay pabayang ina at nananakit na lola. Yung sa baby naman po siya, hindi naman po totoo yun ang nilagnat po siya o tumirik ang mata. Kasi po kami po, ang maliit lang po ng gasera ang ginagamit po namin. Yung gasera namin po, malayo po sa amin. Dito lang po kasi para hindi po masunog yung bahay namin. Kasi yung bahay namin po doon, kubo-kubo lang po kami doon. Sa totoo lang po, hindi ko po siya pinabayaan. Inalagaan ko po siya ng mabuti para po wala pong masabi po yung kanyang ama, yung ama niya sa akin. Babayaho siya, ako ang nag-aalaga sa kanya. Lahat-lahat ginagawa ko po ng paraan para mabuhay po kami ng marangal na 2 kong anak. Totoo ba ito? Bakit tila baga iba ang nakakarating sa yung istorya? Kasi Ang inaalagaan, sorry ang inaalagaan ba kayong 2 magkapatid? hindi po. Kasi po, lola ko po talaga yung nagpalaki sa amin. Ang sabi po ng mga tita tsaka tito ko. Kasi hindi naman po magsasabi yung tita tsaka tito ko, lola ko, kung hindi naman yung totoo. Na pinabayaan niya ako, bakit nagkaganti yung mata ko. Pinanganak niyo na po bang ganyan ang mata ni Joanne? Hindi po. Okay, so ang sinasabi
kaya po raw siya nagkaganyan dahil sa kapabayaan ninyo. Hindi ko po siya pinabayaan. Nung maliit po siya, inaalagaan ko po mabuti. Alos wala po akong tulog. Nagtitinda po ako ng sari-sari kong gulay para makaraos po kami sa pagkain sa araw-araw. Kasi siya po dumedede sa akin. Nanay Wilma, ano ang nangyari? Bakit nagkaganito ang anak ninyo Kasi po, na miss, nagtampo ng matagal kasi na po, panahon? yung ano po yan, yung si Joan naman po, tumungtong po siya ng 4 na taon. Sinasama-sama ko po siya sa nanay ko, saka yung yung anak kong isa, yung sinundan niya. Sabi ng anak kong yan, pag tumatawid kami ng ilog, yehey, naandyan na yung bahay ni Lola. Oo, doon muna tayo magpapahinga So parang sa Lola. sinasabi mo, masaya naman siya doon sa lola niya. Opo, tapos Kaya't iniwan mo na lang doon sa iniwan lola. ko muna po sandali. Gaano katagal ninyong iniwan? Wala pa pong isang araw, iniwan ko po. Tapos pag uwi po naman namin, pag nakapagbenta na po ako ng mga gulay, bibili na po ako ng bigas, bibili na po ako ng ulam. Okay, at kasi gusto nating, kung nagtatrabaho, sinasabi ni Nanay Wilma, siya ay nagtatrabaho, at araw-araw ba kayong binibisita? Hindi. Okay, so nasaan ka ng mga panahon na yon na matagal ka yatang hindi nakikita, Nanay Wilma? Kasi yun ang punot dulo ng pinanggagalingan ng pain ni Joan ngayon, ang pangungulila sa inyo at hindi daw kayo naging nanay sa kanilang magkapatid. Hindi naman po sa ganun. Yung lahat naman po silang magkakapatid, mahal na mahal ko po sila. Kaso nga po, wala nga po akong magawa dahil wala pong nag-iintindi sa kanila. Ang hinahanap ko po, yung naghahanap buhay naman po ako para meron po akong ipapakain sa kanila kahit pa paano makaraos po sila. Ako po nahihilo na ako, minsan nagugutom na po ako, sige pa po ang tinda ko, wala po akong magagawa sa kanila. Pero nagbibigay ko naman po sa kanila ng pagkain sa araw-araw. Mama Carla, gusto ko na malinaw, Ate Wilma, yung ano po talaga ang sanhi ng pagkakaroon ng diferensya sa mata ng anak nyo? At sa base sa inyo, kasi ang Opo. kwento, kumbulsyon, Opo. napabayaan, ano po ang kwento sa inyo? Minsan kasi po, yung anak kong yan, na minsan sinasama ko po sa paglalabada ko, nagsasampay na po ako kasi malapit lang po ako sa kanya. Parang gumaganong-ganon siya. Hindi ko naman po alam kung ano yun kasi unang baby ko nga po siya. Hindi naman po siya nilalagnat doon sa duyan. Kinarga ko na po siya, ginaganong-ganon Hindi, po siya. pina-check up nyo po ba? Hindi pa po nung pa-check up kasi alanganin po So, nung nakita nyo na may nangyayari na sa mata niya, hindi ba kayo nag-alala? Yung nasa mata na po siya, nagaganyan-ganyan na po siya, umiikot-ikot na yung paningin niya, kinakarga ko po siya at ginaganong-ganong ko yung katawan. Hindi pina-check ko po. up? Hindi po pina-check up kasi po, Okay, alanganin so wala na po. kayong ginawa kung Wala ano. pa po. Yan ang kwento ng isang ina, pero tinitingnan natin saan nanggagaling yung galit ng isang anak at pag-iisip at pangungulila sa isang ina. Kapatid ni Joan nagalit din daw sa nanay nila. Maricel, pasok. Maricel, bakit gagalit sa nanay mo? Ano po kasi yung grade 1 ko po, talaga, ine-enroll na lang po ako tapos hindi na po siya nagpapakita. So sa pagpapabaya pa rin? Grade 1 po kasi ako noon, iniwan niya po kami. Tapos, in-enroll niya po muna ako. Tapos ilong po yung kita ko sa kanya. Tapos natapos na po yung buong taon, hindi ko po siya nakita. Ha? Opo. Panganay ka ba sa... Ano po, bali po, mayroon pa pong dalawa sa akin nakasunod eh. Pang-5 po ako. Pangatlo po sa bunso. Ano nangyari daw? Bakit hindi mo na nakita yung nanay mo pagkatapos kang ma-enroll? Bali po, ano lang po, pagka uuwi kami sa bahay, kami lang po magkakapatid. Nasaan ka, Aling Wilma? Nagkasambahay po ako kasi kailangan ko nga po yung pagkain nila sa araw-araw. Pag nagkakapera po ako, pinapadala ko po sa kanila yung pera. Kayo po ay nagkaanak ng 7. Opo. Hindi kayo nangulila sa mga anak nyo pagkatapos nyong magluwal. Every Sunday kasi ang kasambahay ay dapat may day off. Opo. Hindi ba kayo nagde-day off at para may komunikasyon? Minsan po nagde-day off po ako kasi po malayo nga po yung bahay namin. Tapos malayo rin po yung Pinapasukan ninyo. ko. Paano pag may sakit yung mga anak ninyo?
Ano na lang po, yung tita po nila nag-aalaga po. Maricel, may ikakwento ka ba? Bakit ka umabot sa nagalit ka na talaga sa nanay mo? Opo, kasi nagkasakit po siya. Naman kami, nagtulong-tulungan kami, magkakapatid. Para para maano po sa hospital po. Tapos ang ko lang po sa kanya, wag na siyang magbisyo. Kasi nagiinom po siya eh. Tapos nagagalit po siya kapag sinasabi ko sa kanya, wag ka mag-inom. Sinisigawan niya pa po ako. May diabetes po kasi siya eh. Bali, meron po siya ditong malaki sa likod. Nagambagan kami talaga magkakapatid. May mga pamilya na kami, pero kahit pinabayaan niya kami, nagtulungan kami. Kasi patay na po yung papa namin. Tapos, yun na po. Tapos, pag sinasabihan ko po siya na, ma, huwag ka mag-inom, sinasabi niya sa akin, nag-inom ba ako? Ganun po. Okay, so ang sinasabi mo ay talagang nagmamalasakit kayo sa nanay niyo Opo. pero hindi niya tinutulungan yung kanyang sarili. Opo. No? At isa pa kasi doon ay ang pananakit niya sa anak mo na apo. Anak mo, Joanne. Oo. Katulad ng... Umakyat siya yung anak ko sa puno, may kinuwang tsinelas, nalaglagan siya, sabi niya, sinadya daw. Kinausap ko naman yung anak ko, bakit binaksakan niyo yung lola niya. Sabi niya, mama, hindi ko naman yung binaksak, nalaglag lang yon. And sabi ko naman sa kanya, dapat ako na lang kinausap mo, hindi mo pinagbuhatan ng kamay. Tapos yung sinita ko, nagalit pa siya. Sabi niya, yung anak mo, bastos. Okay, nanay, ano po ang dahilan na bakit kayo ay namalo ng ganun? Ito po ang problema po dyan, oh. O, ayan. Ayan po, ayan. Nabagsakan po ng mahabang kawayan po yan. Ayan, nabagsakan po dyan. Ayan po lang ang nirereklamo ko po sa anak niya. O, yan lang po ang nirereklamo ko po. Nasaktan Totoo na ba po yan? ako. Nabagsakan siya? Mahaba po. Yung Mahaba nahulog po. sa kanya, ganito lang naman kalaki na kawayan, tapos ganyan kahaba. Matulis Kasi pa po yun. may sinusungkit yung anak ko nasa taas ng puno, siya nasa baba, nakaupo lang siya. Nabitawan ng anak ko, tapos nalaglag sa kanya yung kawayan. Ginawa naman niya, kinuha niya, hinataw niya yung anak ko habang nasa puno. Eh, paano kung nalaglag yung anak ko doon? Okay. Medyo may katwiran si Nanay Wilmang magalit pero mali naman yung pamamaraan ng pagdisiplina. Ang laki ho ng sugat ni Nanay Wilma, nakita ko ha. So, doon po yung pinanggagalingan na ito. Tawagin natin ang kapatid ni Maricel at Joanne na umuunawa kay Nanay Wilma. Jennifer Pasok. Jennifer, bakit mo inuunawa ang nanay mo? Nararanasan ko rin po kasi, ako po kasi nagtatrabaho din ako. Iniiwan ko yung mga anak ko sa asawa ko. Kaya ramdam ko yung yung nararamdaman ni mama. Nahihirapan din ako, naiiwan sila. Pero kailangan kasi para may makain yung mga anak ko. Pero katulad mo ba na ilang inaabot ng buwan o taon na hindi nakikita mo ang mga anak mo? Hindi po, buwan-buwan po. Buwan-buwan ikaw ay nakikita mo Opo. naman. Lumaki ka ba na nandyan si Nanay Wilma? Ano po siya, umuwi naman po siya sa amin, buwan-buwan nagpapadala ng pagkain, tapos sumalis din. Yung pinakapapa ko po yung nag-aalaga sa amin. Kasi talaga, ang hirap po kasi wala si mama. Pero tinitiis po namin kasi si mama nagsasakripisyo siya para may makain kami kahit na yung papa ko nagsasaka lang. Ganun po. Maricel, anong masasabi mo doon na kung si Jennifer ay nauunawaan yon, bakit parang sa inyo mahirap intindihin yon? Asa po sa simula, maliit po talaga ako, hindi ko siya nakita eh. Tapos yung kapatid ko po, nag-50-50, wala din po siya. Nalason po yun sa... It's the absence, Kasi po, no? It's the absence. wala po kaming pagkain. Yung ate ko po, naghukay ng kamote, kinain namin, may lason na po pala. Yung po na, nag-50-50 po yung isa kong kapatid na lalaki. Wala po siya noon. Kami-kami lang. Ang hirap, no? Kasi gusto nating unawain, pero may mga pagkakataon na
tawag ng pangangailangan eh. That you have to sacrifice para mabigyan mo ng magandang buhay yung anak mo.